Pangsanlibutang ulat. Isang puso para sa misyon. Uzbekistan, April 6, Artyom. Maliit na bata pa lamang si Artyom, mga 5 taong gulang pa lang ay sumasama na siya sa kanyang mga lolo at lola sa pagsamba sa Adventist Church sa Uzbekistan. Noong panahong iyon ay diborsyado na ang kanyang ama at ina. Nakatira si Artyom sa kanyang ina at pinagbawalan siya nitong pumunta sa simbahan. Tulad ng maraming mga tao sa Uzbekistan at ibang bansa ng dating Soviet Union, ay itinuturing nila ang mga Adventista na isang sekta na kumalas sa Kristiyanong iglesia. Hindi na muling nakapasok sa loob ng Adventist Church si Artyom hanggang sumapit siya sa edad na 17. Kinausap si Artyom ng ama at sinabihan siya na malaki na siya at kailangan na niyang mabautismuhan. Pinag-aral ng Biblia si Artyom at pagkaraan ng 2 taon, ibinigay niya ang kanyang puso kay Jesus sa bautismo. Iniibig niya ang Diyos ng buong puso at tumutulong siya sa church sa pamamahala sa sound system equipment. Samantala, nag-asawa na muli ang kanyang ina at tumira sa kanya si Artyom kasama ang kanyang stepfather. Isang araw ng Huwebes, pinagbawalan siya ng kanyang stepfather na pumunta sa simbahan upang tumulong sa pamamahala ng sound system para sa music rehearsal. Wala ang kanyang ina ng oras na iyon. "Hindi ka maaaring umalis ngayon," ang wika ng stepfather. Subalit gusto ni Artyom na pumunta sa simbahan. Gusto niyang tumulong sa pamamahala ng sound equipment. "Pupunta ako," ang tugon ni Artyom. Hindi ka pupunta," sagot naman ng stepfather. "Pupunta ako," muling pangungulit ni Artyom. "Hindi ka pupunta sa simbahan. At huwag matigas ang iyong ulo," galit na sagot ng stepfather. "Lahat ay magiging maayos kung hihinto ka sa pagpunta sa simbahan. O maaari kang pumunta sa simbahan at dalhin mo ang iyong mga kagamitan at lumayas ka sa bahay na ito at huwag ka nang babalik pa kailanman." Kinuha ni Artyom ang kanyang mga kagamitan at umalis. Umiiyak siya habang patungo sa tahanan ng ama at lola. Tinanggap naman nila siya. Sa pagtira ni Artyom sa kanyang ama at lola ay lalo siyang napalapit sa Diyos dahil mas madalas siyang manalangin at magbasa ng Biblia. Espesyal siyang kinilos ng banal na espiritu habang binabasa ang pangakong ibinigay ni Jesus sa Marcos Kapitulo 10 versikulo 29 hanggang 30. Mababasa sa talata ang, sinabi ni Jesus, "Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, walang taong nag-iwan ng bahay, o mga kapatid na lalaki, o mga kapatid na babae, o ina, o ama, o mga anak, o mga bukid, dahil sa akin, at dahil sa magandang balita, ang hindi makakatanggap ng 100 ulit, ngayon sa panahong ito, ng mga bahay, at mga kapatid na lalaki, mga kapatid na babae, mga ina at mga anak, at mga bukid, na may mga pag-uusig, at sa darating na panahon ay walang hanggang buhay." Iniwan ni Artyom ang lahat, at parang tulad sa sinabi ni Jesus sa kanya, "Magpakatatag ka. Magkakaroon ka ng bahay at buhay na walang hanggan." Ang kapayapaang tinatamasa niya sa bagong tahanan ay naputol nang huminto sa pagpunta sa iglesia ang ama at nagsimulang maglasing. Isang Sabbath, nagtatrabaho ang kanyang ama, gumagawa siya ng mga furniture upang ibenta. Inutusan ng ama si Artyom na tulungan siya sa pagtatrabaho. Tumanggi si Artyom. "Gawin natin ito sa ibang araw," sabi ni Artyom. Nagalit ang tatay at pinalayas siya sa kanilang bahay. "Umalis ka rito," ang wika ng ama. Walang mapuntahan si Artyom. Pinayagan siyang tumira sa iglesia ng Adventista. Lumipas ang mga buwan, inanyayahan siya ng ina at stepfather na bumalik sa kanilang bahay. Ang wika nila, maaari siyang pumunta sa simbahan kung kailan niya gusto. Bumalik si Artyom, subalit namamalagi ang tensyon.
Mga ilang buwan ang lumipas ay namatay ang kanyang ama at bumalik siya at nanirahan sa bahay ng kanyang lola. Sa lahat ng pagkakataon ay nagpatuloy siyang manalangin at magbasa ng Biblia. At nagkaroon ng ideya ang isang Adventistang kaibigan. Manalangin tayo sa Diyos na bigyan ka ng taong bibigyan mo ng Bible study. Ang wika ng kaibigan. Nagpasimulang manalangin ang dalawa. Lumipas ang mga 3 buwan ay napansin ni Artyom ang patuloy na pagdating ng mga dalaw sa iglesia, at inanyayahan niya ang ilan na mag-aral ng Biblia kasama niya. Hindi nagtagal ay nakabuo siya ng isang maliit na care group. Habang nag-aaral sila, lumago sa puso ni Artyom ang pagnanais na maging isang misyonero. Narinig niya ang tungkol sa Global Mission Pioneers, mga taong nagbabahagi ng ebanghelyo sa kanilang sariling kultura. Nanalangin siyang maging isang Global Mission Pioneer. At makalipas ang ilang panahon ay nagtungo siya sa simbahan at kinausap ang pastor upang magtanong kung paano maging isang Global Mission Pioneer. Subalit bago pa niya may buka ang bibig, nagsalita ang pastor. "May maganda akong balita sa iyo," ang wika ng pastor. "Gusto naming anyayahan kang maging isang Global Mission Pioneer." Nagulat si Artyom. Sinagot ng pastor ang kanyang katanungan bago pa siya magtanong. Ngayon ay 22 taong gulang na si Artyom, at ang tumulong na may handa ang maraming tao sa nalalapit na pagdating ni Jesus ay ang kanyang pinakamalaking hangarin. "Nakikita ko ang unang bunga ng aking pagpapagal," ang wika niya. "Aking itinalaga ang aking buhay sa Diyos at ang pagdadala ng mga tao kay Kristo ang pinakalayunin ko sa buhay." Ang bahagi ng 13th Sabbath offering ngayong quarter ay tutulong na mabuksan ang unang Seventh-day Adventist Elementary School sa Uzbekistan. Salamat sa inyong panukala para sa masaganang handog sa ika-29 ng Hunyo.